Hi guys! Welcome to Publiculture. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga busiest areas in Metro Manila, ang Binondo. Ngayong February 10, 2024 ay isi-celebrate nga ang Chinese New Year ng ating Filipino-Chinese community dito sa Binondo. Kaya alamin natin kung ano nga ba ang masasarap na pagkain dito, pati yung mga historical places na pwede nating puntahan with your family and friends. And let's go! Ate, magkano isang ganito? 200 pesos ang fried, 10 pieces ng fried xiaolongbao. Thank you! Ang xiaolongbao hindi lang masaya kainin dahil sa soup nito sa loob. Ito rin ay may cultural significance lalo na sa Chinese tradition. Ang xiaolongbao or soup dumpling ay sumisimbolo ng wealth and prosperity. Kaya naman, pwedeng-pwede natin itong iserve ngayong paparating na Chinese New Year o kahit kailan nyo gusto. Pwedeng-pwede, masarap at very satisfying ang xiaolongbao. Stop naman natin ay isa sa mga classic at fresh na pagkain dito sa Binondo. Ito ang New Poheng Lumpia. Itong fresh lumpia ay 100 pesos lang. Worth the price at talaga namang nakakabusog. Ang fresh lumpia ko isa. Sa lumpiang ito, merong fresh cabbage, carrots, tofu, at minced meat drizzled with crushed sugar, peanut, and seaweed. Ang lumpia ay nagmula sa mga Chinese na tumira sa Indonesia noon pang 19th century. Paborito itong merienda na na-adapt na rin nating mga Pilipino. Marami kasing klase ng lumpia at ito ay lumpiang sariwa na tinatawag dito sa atin. Pero dito sa Pilipinas, maraming klaseng lumpia. Nandyan ang lumpiang Shanghai, lumpiang sariwa, lumpiang gulay, lumpiang toge, lumpiang hubad, at napakarami pang iba. Minsan, hahanap-hanapin din natin ng mga ganitong klaseng pagkain. Lalo na at paboritong i-take out ito ng mga Sharonians. Ikaw, Sharonian ka ba? Pero, bukod sa lumpia, sinubukan ko rin tikman ang sikat nilang miswa gisado. Medyo kakaiba nga itong miswa gisado dahil may peanuts on top. Fried noodles to na may sliced carrots, cabbage, mushroom, bola-bola, pork, and chicken. O diba? All in one. Masarap din ang pork maki soup. Napabili rin ako nito dahil nakita ko ang daming umu-order. Meron siyang slices of pork, super thick broth, at mixed with beaten eggs. Grabe! Ang lahat ng ito, 285 pesos lang. Alam nyo ba na ang Binondo ang oldest Chinatown in the world? Ibig sabihin, sa labas ng bansang China, Binondo ang unang naging Chinese community o Chinatown sa kahit saang lugar sa mundo. Nabuo ang Binondo noong 1594. Dito inilagay ng mga Espanyol ang mga Chinese, malapit sa Intramuros para mabantayan din nila ang mga kalakalan dito.
Pero ang Binondo ay sentro ng kalakalan sa Maynila. Bukod sa mga pagkain, naglipa na rin sa Ongpin ang iba't ibang tindahan ng pampaswerte. Marami ritong lucky coins na swerteng ilagay sa wallet. May mga iba't ibang klaseng Buddha statues din, wealth pots, red envelopes or angpao, crystals, waving lucky cat, at marami pang iba. May iba't iba ring pampaswerte ang pwede niyong piliin. May mga pampaswerte para sa negosyo, sa bahay, trabaho, kalusugan o health. At syempre, hindi mawawala ang pampaswerte sa pag-ibig. Banda rito naman sa kanto ng Ongpin, matatagpuan ang Binondo Church. Ang Binondo Church ay itinayo noong 1596 ng Dominican priests para palawigin ang Christianity sa mga Chinese na naninirahan sa Binondo at sa mga native Filipinos na rin na nagtatrabaho dito. Alam niyo ba na si Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan, ay kinasal sa kanyang second wife na si Gregoria de Jesus dito mismo sa Binondo Church noong March 1890s. Isang pharmacist turned baker ang nakadiskubre nito sa Macau noong 1989 at naging sikat na ito mula noon. Dito pa rin sa heart of Binondo, ang Ongpin, ang Lord Stowe Bakery. Sikat na sikat dito ang kanilang egg tart. Creamy, rich, at malinamnam talaga ang egg tart na to. Kuya, 6 box of sigariya. Balik tayo sa usapang Binondo. Base sa Philippine national artist na si Nick Joaquin, maaaring Binondo ang itinawag dito dahil sa term na binundok o modern orthography o binundok na mula sa mabundok na landscape ng Binondo noon. Nandito tayo ngayon sa home of the best hopya and tikoy, ang paboritong bilihan ng pasalubong, ang Eng Bitin Chinese Deli. Ayan, makapag-grocery naman dito sa Eng Bitin Hopya House. Iba't ibang flavor kasi ng mga hopya ang nandito. Merong buko pandan, merong hopya, merong kundol o yung winter melon at marami pang iba. Bukod sa hopya, sikat din dito ang tikoy o ang glutinous rice cake. Sikat na sikat kasi ang tikoy tuwing sasapit ang Chinese New Year. Ang simbolo ng tikoy ay success. At dahil sa pagiging sticky o malagkit nito, nag-a-attract at kakapitan ka raw ng swerte buong taon. At ang mas maswerte pa raw ay kung makakatanggap ka nito kesa bumili ka para sa iyong sarili. Kaya naman, sikat ang tikoy na ipinamimigay tuwing sasapit ang Chinese New Year. Dito pa rin sa Veggie Select, matatagpuan naman natin ang sikat at freshly squeezed sugarcane juice. Hindi masyadong matamis pero malasa pa rin. For me, healthy ang lasa nito. So after a very tiring afternoon, nasuyod namin ng Ongpin. Itong sugarcane juice ang talagang magpapapawis sa pagod mo. Sarap and it's very healthy. So ayan ang food trip natin and konting historical facts about Binondo. Don't forget to visit Binondo together with your family and friends. Until next time, this has been Kyla and this is Publiculture.